Nangangarap ka rin ba magkaroon ng sarili mong vacation house? Pero paano naman magkakatotoo ito kung kulang naman ang budget mo? Kaya naman meron akong naisip na challenge. Bakit hindi tayo mag-design ng isang vacation house na ang tanging gagamitin lamang ay mga indigenous materials upang ma-minimize ang cost nito? Kung paano, samahan nyo ako't alamin. Sa videong ito, tayo magdi-design at magde-develop ng isang vacation house na maaaring pasok sa inyong mga budget. Pero bago tayo magsimula, aalamin muna natin kung ano nga ba ang pinagmulan kung bakit meron tayong tinatawag ngayon na vacation house. Ang vacation house ay nag-umpisa sa pangangailangan ng tao o pamilya ng isang lugar para sa pansamantalang paglayo sa magulong mundo ng syudad. Maaaring ito ay nagsimula bilang isang proyektong personal na naglalayong magbigay ng pribadong pahingahan sa labas ng pangkaraniwang tirahan. Sa ibang kaso, maaaring ang isang vacation house ay resulta ng pamana kung saan ito ay ipinapasa sa mga susunod na henerasyon na nagiging saksi sa pag-usbong at pag-ikot ng buhay ng pamilya. Ang plano kasi sa ating ginagawang vacation house ay magkaroon siya ng modern look kahit na indigenous materials ang ating mga ginamit. Sa ganung paraan, mamiminimise natin ang cost pero hindi masasakripisyo ang disenyo ng ating bahay. At ganito yung plano na naisip ko para dito. So ipapaliwanag ko muna sa inyo yung planong naisip ko. Ang ating living area ay itong area na to. Ang living area na ito ay open at walang wall enclosure. Ginawa kong ganun para connected pa rin sa environment yung taong gagamit ng bahay na ito. At in terms of natural light and ventilation, mas magiging effective ang ganitong plano. Dadako naman tayo sa ating kitchen at dining area. Ang ating kitchen at dining area ay magkasama sa isang lokasyon. Mas maganda magkasama ito para mas madaling makapag-interact ang taong gagamit ito sa bawat spaces. Kung makikita nyo magkalapit ang toilet at ang kitchen, mas maganda ito para mas madali ang plumbing installation ng bawat area nito. At kung makikita nyo, ang ating kitchen area at ang dining area ay enclosed. Ginawa kong ganun para kung sakali walang mag-i-stay sa vacation house na ito, ay maaaring nilang ipasok lahat ng gamit na pwedeng manakaw dito sa area na ito. At dito sa ating dining area ay meron tayong pinrovide na maliit na pocket garden upang magbigay ng refreshing vibe sa area na ito. At ito naman ang ating service door at katabi naman nito ang ating staircase papuntang first floor. Pagdating sa first floor ay meron tayong mahabang corridor na papunta sa ating balcony. At sa gilid ng ating corridor ay meron tayong dalawang bedrooms. Ang corridor na ito ay open lang rin at walang wall enclosure. Para sa ganon, ang area na ito ay connected pa rin sa environment. At ganito naman ang form na naiisip ko para dito sa bahay na ito. Mas maganda ang simple form ng isang bahay na hindi complicated ang shape dahil ito ay mura at mas madaling gawin. At ngayon meron tayong konkretong konsepto para sa ating gagawing bahay. Tayo na ngayon ay dediretso sa ating computer upang i-develop ang disenyo na ating naisip. Ating goal ay gumamit ng indigenous materials upang mapababa ang presyo ng ating ginagawang bahay. Kaya ang naisip kong materyales para dito ay walang iba kundi ang kawayan. Sa mga hindi nakakaalam, ang kawayan ay may napakatibay na istruktura, kaya ito ay kalimitang ginagamit na materyales para sa mga gusali. Ang kawayan ay may tensile strength na maiaambing sa bakal at may dobling compressive strength kaysa sa konkreto. Ang shear strength ng bamboo fiber ay mas mataas kaysa sa kahoy. Kaya ito ay napakagandang gamitin para sa struktura ng inyong mga bahay. Kaso ang problema lang sa mga kawayan, ito ay madaling masira at mabulok. Meron tayong 4 na pamamaraan upang mapatibay
ang isang kawayan. Merong 4 na pamamaraan upang mapatibay at mapatagal ng mahabang panahon ang isang kawayan. Water leaching, ito ang pinakasimpleng pamamaraan upang mapreserba ang isang kawayan. Ang prosesong ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbababad sa kawayan sa umaagos na malinis sa tubig upang matanggal at mahugasan ang mga katangian ng isang kawayan na nakakapag-attract sa mga insekto. Fermentation, ito ang proseso ng pagbabaon ng kawayan sa putik na nagre-resulta ng conversion ng starch and sugar content nito sa acid. Smoking and heating. Prosesong ito ay ang pagpapausok sa isang kawayan upang matanggal ang sugar and moisture content nito na nagre-resulta sa absorption ng chemical component ng usok at nagbibigay proteksyon laban sa insekto. Salt water and seawater. Ito ang proseso ng pagbababad ng isang kawayan sa tubig alat na nagre-resulta sa absorption ng salt content ng tubig alat na nagbibigay proteksyon laban sa insekto. At ngayong alam nyo na kung paano mo patagal ang buhay ng isang kawayan, so, let's move on! At ngayon nga tapos na natin gawin ang ating disenyong ginawa para sa ating ginagawang vacation house. Kaya naman, now, I present to you ang vacation house na posibleng pasok sa inyong mga budget. At ngayon nakita nyo na ang ating disenyong ginawa para sa ating vacation house at sana ito yung nagustuhan. At sa mga naghintay upang malaman kung magkakano nga ba aabutin sa pagpapatayo ng ganitong klaseng vacation house, ang kinakailangan yung budget upang maitayo ang ganitong klaseng bahay ay 760,000 lamang. Hindi pa kasama dyan ang building permit at ang mga professional fees. Ang presyo na sinabi ko ay based sa current market ngayon, kaya posible pa ito magbago sa paglipas ng panahon. Sa pag-unlad ng mga tao, ang vacation house ay maaaring naging sentro ng mga mahalagang kaganapan at tradisyon sa pamilya. Maaari itong naging lugar ng pagtitipon, pagdiriwang at pagpapahayag ng ugnayan sa loob ng pamilya. Ang mga alaala at kwento ng paglalakbay at pagtatagpo sa loob ng mga pader ng vacation house ay nagbibigay buhay sa kayamanang kultural nito. Sa aspetong arkitektura, maaaring magkaroon ng mga bahay na may makasaysayang disenyo o may mga yamang arkitektural na natatangi rito. Ang vacation house ay hindi lamang isang struktura, ito ay naglalaman ng mga kwento ng pagsasama-sama, pag-usbong at pagpapahalaga sa pag-aalaga ng mga pamilya sa kanilang pamanang pang-arkitektura at kultura. Dito ko na lamang yan ang ating video for today at naway makita ko pa kayo sa ating mga susunod na video na ating gagawin. At kung meron kayong gusto na pwede natin gawin, just comment down below at gagawin natin yan. So as always, see you on my next video.